nahihirapan ng mga PUV driver dahil sa krisis sa langis, ganyan din daw ang problema ng mga pasahero. Sa Day 2 ng Tigil Pasada, marami pa rin ang hirap makasakay. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian, live mula sa Philcoa. Sa Quezon City, Ched, kamusta ang sitwasyon dyan? Pinky, dagsa pa rin ang mga pasahero na buwababa at sumasakay dito sa isang area sa Philcoa. Marami pa rin mga PUV drivers na talagang namamasada pa, lalo ngayon. Rush hour na at uwian ng mga estudyante at empleyado para na rin makahabol sila sa kanilang pambili ng gasolina at iba pang mga pangangailangan. Pero karamihan, mga puno at siksikan yung dumadaan. Sa 2 araw na magkasunod na transport strike ang nakita natin at ang sinasabi sa atin talagang magkadikit yung pasanin ng mga tsuper at ng mga commuter sa gitna ng krisis sa langis. Habang umaaray ang mga jeepney driver sa mataas pa ring presyo ng krudo, tumatagos sa mga commuter ang problema sa transportasyon. Wala lang traffic. Yun pala ang paraan para mawala ang traffic. Pero hawa naman, bagal din dahil naghahagilap sila yung mga pasahero. Kailangan laging may laman ng jeep. Dahil pag walang laman ng jeep, wala sila ibaboundary at ibibili ng gas. Suportado naman daw ng ilang mga pasahero ang ginagawang transport strike ng mga grupo. Kasi po hindi naman tayo mayaman eh. Kailangan iayon po yung presyo po ng gasolina po. Presyo ng langis! Ngayong Huwebes ang ikalawang araw ng protesta ng Manibela sa isang gas station sa Philcoa. Bagamat mas kaunti sila kaysa kahapon, hindi nagpatinag ang mga tsuper. Anila, nagsisilbi lang sa iilan ang service contracting program ng gobyerno. Ang service contracting na ibinaba nila hindi nakakatulong. Ang nakikinabang dyan, walang iba. Yung mga nasa taas na namamahala sa bawat asosasyon o kaya kooperatiba. Giit muli ng Manibela, gamitin na lang ang pondo ng SCP para palawigin ang fuel subsidy ng pamahalaan. Sa pinakahuling datos ng LTFRB, nasa 33,000 PUV drivers ng beneficiaries ng 10 peso per liter fuel subsidy. Pinost na rin ng Department of Energy ang mga gas station sa Maynila na kasali sa programa mula QC, Las Piñas, Malabon hanggang Bonifacio Avenue. Pero giit ng Manibela, hindi pa ito sapat dahil marami pa ring tsuper ang hindi bumabiyahe sa taas ng presyo ng diesel. Una nang sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na bukas sila sa mga dialogo. Iniimbitahan din nila mga nagpoprotesta na subukan munang sumali sa mga programa ng pamahalaan. Pinky, hindi lang sa Metro Manila yung protesta ng Manibela. Meron din sa Laguna at Oriental Mindoro. Giit din ng grupo na konektado yung mga protesta sa posibleng rollback sa langis na naiulat kahapon sa paunang industry estimates sa presyo ng petrolyo next week. Pinky? Ched, naipaliwanag na ba sa mga PUV driver yung service contracting program? Sa ating update kasi kahapon, marami pa rin yung naguguluhan at kulang daw sa detalye. Yun na nga yung sabi sa atin, Pinky ng Manibela, pinost sila sa kanilang Facebook page. Nasa na ba yung service contracting program dahil hindi talaga sila pabor dito kung meron daw mga may iwang mga tsuper. Pero nilinaw ng Transportation Department, sigurado yung kita na makukuha ng mga operator at ng mga tsuper at humihingi rin sila ng tulong sa mga LGU na magsagawa ng kanilang mga service contracting program. Tungkol naman sa paliwanag nasa social media sites ng DOTR at LTFRB yung detalye kung paano makakasali sa SCP. Pinky? Maraming salamat, Ched Gatchalian, nag-uulat ng live mula sa Quezon City. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.